Nando isda. Ayun o. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol ha, habang tayo nagkukwentuhan, mag-almusal muna tayo. Alam nyo ba mga idol, tuwing umaga, ganito ang aking ginagawa. Naglulubog-lubog ako. Ayan o. Yan ang aking almusal. Tuwing umaga pagkagising. Kape na nilagyan ng kanin. Kung tawagin yan mga idol, lubog-lubog. Oo. Naglulubog-lubog ako tuwing umaga. Alam niyo ba kasi mga idol, tayo mga senior, ayon sa mga dalubhasa, hindi dapat magpabaya na wala man lang kinakain sa umaga kahit konti. Ano mang uri ng pwede mong kainin sa umaga, pagkagising mo, kainin mo. Huwag kang papayag na aabot hanggang tanghali na walang laman ng tiyan mo. Dahil yan pala, tayo mga senior, mahina na ang ano natin. Kaya kailangan may laman ng tiyan pagkagising. Kaya ako kahit lubog-lubog, naglulubog-lubog ako. Parang panimula. Kasi sabi nga, tayo pala mga senior, pagising natin, kailangan ng katawan natin yung resistensya. Oo. Dati hindi ko ginagawa yan mga idol. Pagising ko hanggang tanghalian, walang laman yung tiyan ko. Mali pala yun. Hindi pala maganda yun. Kaya nung natuklasan ko yan, inumpisahan ko na. At totoo naman pala na tayo mga senior, kapag nagising ng walang laman ng tiyan hanggang abutin ng tanghalian, matamlay ang katawan mo. Bukod pa dyan, bukod sa matamlay ang katawan mo, kung ano-ano ang mararamdaman mo na hindi maganda. Hindi kagaya nga naman, nung may laman ng tiyan mo, may resistensya ka kasi may laman ng tiyan mo eh. Kaya ba mga idol, nag-almusal na? Hindi kagaya nung bata-bata pa ako, hindi pa ako senior, talagang pagising ko sa umaga, hindi muna ako nag-almusal. Oo. Kasi, importante pala sa umaga, may laman ng tiyan ng tao. Kahit konti lang, at kahit anong klase lang, importante may laman. Kaya, binago ko estilo ko. Kung dating hindi ako nag-almusal na ako ngayon. Kahit konti lang. Hindi naman na importante yung naka-full pack yung kain mo. Importante lang may laman. Kasi, hindi lang panimula ng ng katawan mo, kailangan may laman ang tiyan mo. At maganda pa nga ron yan bago man ng alian, may merienda. Pero okay na yung kahit wala kang merienda. Basta may laman lang ang tiyan mo. So, pwede lang yun kung halimbawa, talagang kaya mong suportahan na mula sa almusal, merienda, tanghalian. Yun ang mga tamang yun ang tamang proseso talaga ng pagkain ng tao. Almusal, merienda, tanghalian. Ngayon, sa papuntang gabi, tanghalian, merienda, hapunan. Ganun din. Kailangan may merienda ka rin.
sa bandang hapon. Yung kasi ang tamang proseso ng pagkain. Kasi ang tamang proseso ng pagkain pala natin, mga idol, pag gising mo sa umaga, magkakape ka. Kung nakagawian mo na magkape, sasabayan mo nito ng almusal. Kung may tinapay ka dyan, habang nagkakape, sabayan mo ng tinapay. Yun. Tapos, bago mo nang halian, may merienda. Kaya nga sa almusal, hindi kailangan yung napakaraming kain. Kasi nga, kung meron kang pang merienda, magme-merienda ka naman bago mo nang halian eh. O, di ba? Ganyan. Pagkatapos, hindi tapos naman ang halian. Papunta ka sa hapon hanggang gabi. Bago maghapunan, alas 3 ng hapon, may merienda ulit. O, di ba? Tapos, hapunan sa gabi. Ganun pala ang tamang proseso. Nung kabataan ko, mga idol, wala yan lahat. Walang almusal, tuloy tanghalian. Tapos, tanghalian, tuloy hapunan na. Ganyan. Pero, nung maging senior na ako at nalaman ko yung totoo na lalo't senior ka na, hindi pala pwede yun. Kailangan, kahit pa paano, meron kang almusal, mayroon kang kinakain. Kung gusto mong manatili ang ma-maintain mo yung lakas ng iyong katawan. Kaya pala nung hindi ko pa ginagawang mag-almusal, senior na ako, laging mabigat ang laging mabigat ang pakiramdam ko. Oo, matamlay, ganun. Tapos para ako nahihilo lagi. Oo, ganun pala yun. Pag walang laman ng tiyan mo, kasi nga, walang resistensya. O, di ba? Kaya nung matuklasan ko yan, na. Lalo may lubog-lubog no? Kanin. Kape, nilagyan ng kanin. Kasi kung wala kang tinapay, kanin. With matching coffee, di ba? Kaya nga sabi doon sa napanood ko, na natuklasan ko yung pag-almusal, hindi naman pala kailangan yung pag nag-almusal kayo para kang kumain ng tanghalian. Hindi naman ganun. Importante lang may laman yung tiyan mo bilang panimula, pambuhay ng yung mga ibig sabihin yung enerhiya mo. Kasi kasalukuyang gagana yung enerhiya mo, kung wala nga naman supply na pagkain, ano mangyayari? Di ba? Tapos nakaugalian ko na rin yan, habang nag-almusal, naninigarilyo. Ayan o, tulad ito. Oo. Kaya, habang kumakain, bilang almusal, maninigarilyo tayo. Dati mga idol, pag gising ko sa umaga, naninigarilyo agad ako. At hindi ako nag-aalmusal. Sigarilyo lang, sapat na sa akin. Mali pala yun. Kailangan, kung naninigarilyo ka, mas unahin mo yung pagkain. Di ba? Sandali. Hindi pala pwede yung gano'n na sigarilyo lang. Lalo ka pa palang gugutumin nun. Pero napakasarap manigarilyo ng umaga pagkagising mo. Oh. Excuse me ha. Binabahin tayo eh. Ako mga idol, pagising ko sa umaga, dati nung hindi pa ako nag-aalmusal, iyain mo sa akin dyan lahat ng klase, pagkain, sigarilyo, kape. Uunahin ko pa sigarilyo. Oo, kasi napakasarap manigarilyo pag bagong gising. Oo, so totoo lang. Doon sa mga sanay, manigarilyo ha.
Pero yung hindi naman naninigarilyo, ay wala sa kanila yan. Pero pag chain smoker ka, tulad ko, chain smoker ako, pag dilat ng mata ko sa umaga, sigarilyo una kong hinahanap. Tulad kayo, no? Pero sinasabayan ko na ng lubog-lubog. Nag-almusal na ako habang naninigarilyo. Matatapos yung sigarilyo ko, matatapos din yung lubog-lubog ko. Ganyan ang routine ko everyday. Yan o. Sa isang basong kape na may kanin, pag naubos ko to, okay na yun. Resistensya yan eh. Energy. Yan pala nagbibigay ng energy sa katawan natin. Mula nung inumpisahan ko na yung gantong routine na nag-almusal ako, nabago ang pakiramdam ng katawan ko. Nawala na yung laging matamlay, ganun. Pero, ilang araw ko nang napapansin, kapag nagbibideo tayong ganito, ayan o, may dumadaan sa camera na hindi natin nakikita. Di ba? Napansin nyo ba yan? Kaya, ako mismo nagtataka eh. Itong video natin to eh, para sa almusal to eh. Kaya inanyayahan natin ang ating mga idol na huwag nyo ugaliin sa umaga na pagkagising walang almusal. Lalo sa mga senior. Kung senior ka na, 60 above, huwag mo ugaliin na wala kang almusal. Kasi diyan pala una madaling manghihina ang iyong katawan. Kaya pala yung mga ibang kaindaring ko na hindi nag-aalmusal sa umaga, ayun, hanggang ngayon, dugo-dugo. Oo. Kasi sa totoo lang, pag senior ka na, sa umaga minsan wala ka nang gana kumain eh. Pagising mo, hindi ka gaya ng kalakasan mo pa, paggising mo, gutom ka talaga. Pero kasi pag pag gantong senior ka na, sabi nga nila, may na raw yung metabolism mo, yung panunaw. Kaya, pagising mo sa umaga, para busog ka pa rin. Oo, kasi sa gabi, pag kumain ka, pag gabi pa na, pag tulog tayo, yung panunaw natin, mahina. Lalo senior ka na. Kaya pagising mo sa umaga, parang busog ka pa rin. Pero, kailangan pala yun, kumain ka. Kasi, nag-umpisa na namang gumana yung katawan mo, wala kang enerhiya. Oo, walang energying taglay. Dahil kasi nga, gutom ka eh. Walang laman yung tiyan mo eh. Kaya pero mabuti ngayong araw na to mga idol, medyo maganda ng panahon. Hindi kagaya ng mga nakaraang mga araw, nag-uulan. Kaya, binabati natin ng isang magandang umaga ang lahat. Saan ka mang panig ng ating bansa naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, binabati ko kayo. Ang video natin ito para sa ating mga kapwa senior. Para bilang paalala sa ating mga kapwa senior na huwag nyo nang ugaliin na paggising nyo walang almusal. Yung iba kape lang, bastante na, pero hindi pala sapat yun. Oo, hindi pala sapat yun nagkakape ka lang sa umaga. Walang enerhiya ang katawan mo ron. Kasi anong sustansya makukuha mo sa kape?
Hindi kagaya nung sasabayan mo siya ng tinapay o kaya kanin. Kasi ang kanin, dagdag energy yan eh. Yung tinapay, ganun din. Di ba? Pero kung kape lang, useless yan kasi parang tubig lang yan eh. Madaling mawawala yan. At saka, ano ang tutunawin ng bituka mo kung wala naman laman? O, di ba? Ano yung ibibigay na sustansya sa katawan mo ng kape? Eh wala naman siyang gigilingin sa katawan mo, sa bituka mo. Hindi kagaya nung sabayan mo ng kanin, kagaya ito, lubog-lubog, meron siyang tutunawin. Oo. Kaya ito, itong video ito, inaalay ko ito lahat sa mga senyor na kagaya ko. Pwede rin naman sa mga kabataan, pero kasi iba ang sistema at ng kabataan kaysa sa mga senyor. Tayo mga senyor, mahina na tayo. Saka doon ko napansin, tayo mga senyor, ang malakas lang sa atin pag-iisip. Pero yung mga dati nating ginagawa, sa isip mo lang kayang gawin. Pag inactual mong gawin, hindi mo na magagawa. Oo mga idol, subuko na yan. Kasi yung 100 meter na layo, yung 1 meter pala, excuse me hindi 100. Napakalayo na ng 100 eh. Yung 1 meter lang, 1 metro. Ako tutusin, isang hakbang lang yan, di ba? Yung ganyang kalayo, kapag ka ikaw senior na, susubukan mong lundagin, may pagkakataon na sasablay ka. O, kasi nangyari nga sa akin yan, kwento ko na to eh. Nagpunta ako ng Quezon City, ay baha. Pero may mga latayan. May mga latayan dun eh. Malalapit lang ang distansya ng latayan. Na mga bato, step, ginawang step-step. Meron sa huling yugto, bago ka dumating doon sa pinaka wala ng tubig, meron isang malapad na bato doon na huling baitang, kumbaga. Dahil 1 metro ang distansya. Kung di ako magkamali, mga 1.2 o 1.20 or 1.30 meters. O, 1 metro at 30 centimetro layo. Pero sa tingin ko, panis yun. Panis lundagin. Kasi, nung kabataan ko, kahit 2 metro, kayang-kaya kong lundagin yan eh. Yung pala, tayo palang mga senior, mga idol, isip lang natin ng malakas. Oo, sa actual, yung katawan natin, sablay. Dinundag ko yun mga idol, muntik akong maglupasay doon sa tubig. Oo, nalundag ko siya. Kaya lang, pagbagsak ko doon, sa huling step na yun, yung pala mga tuhod natin ito, hindi na kagaya ng dati na malakas ang pwersa. Hindi na, isip mo lang ang malakas. Kaya advice ko lang din sa ating mga kagaya natin mga senior, huwag nyo na pangangahasang gawin yung dati yung ginagawa nung kabataan nyo. Papasok ko hindi? Sasablay ka doon. Leg! Sigurado mga idol. Dahil nangyari nga sa akin, muntik na ako. Maglupasay doon sa baha. Tulog pa? Nagulat nga yung mga kasabay kong kabataan eh. Kasi yung nauna sa akin, medyo bata-bata, nilundag niya yun eh. Di ako nakasunod, nilundag ko rin. Sumama ka si Kuling. Kamuntik na ako nun. Napasigaw nga yung kasunod ko eh. Uy, tatang. Pero hindi naman ako na muntik lang. Oh. Kaya yun, doon ko nalaman na Sinugara? pag ikaw senior na, Papasok? Papasok? hindi mo na kayang gawin Saan na natin yung gamit ko eh? yung dati mong Papasok? ginagawa. Luluto pa ako? Kaya yan, mga advice ko lang sa ating mga kapwa senior ha. Saan mo na? Kung yung mga dati yung ginagawa, lalo't mga hard, pag sa ganyong edad, wag na. Yan, mga 60 siguro, hanggang 65, pwede pa. Pero pataas, 68, hanggang 70, hindi na kaya.
Kasi ako nung umidod ako ng mga 61, 62, yung 50 sakong bigas, 50 kilos na isang sakong bigas. Sa ganung edad ko, kaya ko pa eh. Kaya ko pang buhatin. Pero nung umidod na ako ng mga 67, 68, hanggang 25 kilos na lang. 25 kilos ka, hirap na ako eh. Ano Oo. may nagpas na kambingan tapos? Ganon. Makaliwa na. Kaya napagkukwentuhan lang naman natin mga idol kasi nga para naman makakuha kayo ng konting idea sa atin na pagkukwentuhan kasi lalo't kagaya ko kayo mga senior na makakapulot kayo ng konting idea para maiwasan yung hindi dapat mangyari. Oo. Sipin mo yun, oh, kung sumablay ako nun, malamang lupasay ako doon sa baha. Ang dumi pa naman ng tubig. Sipin mo, kung sakaling nangyari sa akin na sumablay ako, nagdupasay ako doon sa baha, ano kaya? Sasakay ako, basa ako. Oh, di ba? Mabuti kung may papayag na tumabi sa'yo. Oh. Sasakay ka, tatabi ka rin sa pasahero, basa ka. Eh malamang bago ka sumakay, mag-ano ng sasakyan, patutuyo-tuyuin mo muna yung sarili mo. At saka, doon sa pupuntahan ko sana, kung sumablay ako, baka hindi na ako nakarating doon. Mahihiya na akong tumuloy doon sa pupuntahan ko. Kasi makikita sitwasyon eh. Ang mangyayari niya, magliliwaliw-liwaliw lang muna ako doon paikot-ikot kung saan, hanggang sa matuyo ako. O, di ba? Ayan, sinishare ko lang sa inyo mga idol kasi lalo't mga senior na rin kayo para naman meron kayong kumbaga reference. Oo, nangyari sa iyo yun. Maisip mo, ito yung napanood ko doon sa video ah. Totoo pala yung sinabi niya. Dati hindi ako naniniwala dyan na isip mo lang ang malakas. Dati mong ginagawa, kaya mo pa rin. Dati hindi ako naniniwala doon. Eh, nung subukan ko, doon ko nalaman, hindi na pala talaga pwede. Ito pala mga kasu-kasuan natin, yung paa natin, sa pakiramdam mo lang malakas. Pero, kahit sa inyo, so obserbahan nyo, umidad ka na ng mga 60 pataas. Mula 60 hanggang 61, kasi na-obserbahan ko yan, mula 60 hanggang 65, talaga may lakas pa ako, kaya hindi ako naniniwala eh, na hindi kayang gawin eh. Oo. Sipin mo, sa sakong bigas, 65 ang edad ko, kaya ko pa nun eh. Kaya hindi ako naniniwala na pag senior ka na, hindi mo na kayang gawin yung dati mong ginagawa. Yun, paglagpas mo ng 65, mga 66, 67, baka hindi na talaga kaya. Kasi nung nilundag ko yung step na yun na more than 1.30 centimeter, umidad ako ng mga ano nun eh. Hindi ako nagkamali, mga 66 yata ako nun. Oh, papunta ako ng 67. Nilundag ko yun. Doon ko nalaman, ito pa lang mga paa natin, wala na, hindi na kagaya ng dati yung puwersa. Kahit ito mga kamay natin, hindi na. Ako, nagdadumbbell ako, pinakamabigat na binubuhat ko, 12 pounds. Oo. Dati 120, kaya ko pa. Pero ngayon, yung nga sabi, i-adjust mo na rin. Ibabase mo na rin sa kapasidad. Ako ngayon, 12 pounds. Ginagamit kong dumbbell. Kaliwat kanan. Kasi exercise, sabi nga nung fighting instructor namin, nung nasa stuntman pa ako, habang nagkakaedad kayo, exercise, wag mong aalisin. Para wag kang lumatag sa banig. Yan, maninigas pala yung mga litid mo eh. Tsaka magkaklag yung mga ugat mo, pupondo yung mga dugo dyan. Kapag nag-exercise ka kasi, papawisan ka. Nasusunog yung mga taba-taba, cholesterol ng katawan mo. The best yun. Habang nagkakaedad kayo exercise. Kaya ako may dumbbell. Para may ginagamit ako. Ginagawa ko, nakakatatlong set lang ako. Diba, dito sa kamay. 1 set ng pagganon. Tapos 1 set ng pagganyan.
Tapos, one set ng ganon, one set ganon. Tapos ganon. Dito. Ganyan, sa exercise. Baka 4 na set ka lang. Ang kada isang set, bibilang ka lang ng kahit na mga hanggang 20. Pinakamababa, 20. Ayun, abang tayo Oh, nalaglag ng wa. bako. Gaba na yun. 1, 2, hanggang 20. Sabi na naman. Yan. Ngayon, kung halimbawa, nami-maintain mo na yun at parang nakukulangan ka, dagdagan mo, gawin mo 30. Hanggang sa 50. Ganyan. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, ano natin to para sa mga kagaya kong senyor. Diba? Tama mga idol? Kaya nga, iba na. Pag ikaw, senyor na, hindi na. Hindi mo na kayang gawin. Malalakas lang ang loob ng mga senyor, malakas ang pag-iisip, pero yung katawan at kakayahan wala na. Hindi na po pwede. Nung nagpunta kami minsan sa mall, di ba may binabayo doon, yung, sa mga mall, yung mga palaroan, play ano, may binabayo doon na pag nakuha mo yung rate ng taas ng number, may premyo. Hanggang ano yata yun eh, kung di ako nagkamali, hanggang 600 yata yung rate nung ano eh. Wala ako sa kalahati. 200 na higit lang yung itinaas nung binayo ko. Pero nung bata-bata pa ako, may edad ako ng mga 30 o 30 below. Pag binayo ko yun, talagang ang bilis ng akit. Pang! Tunog agad siya eh. Pag inabot mo yung rate. Pero ngayon, wala. Ilang beses kong ginawa, wala na. Pinakamataas na 300. 300 lang. Kaya sabi ko, malaki talaga pinagbabago. Kala ko todo na yung bigay ko eh. Yung pala, yung nagapak ng maso eh. Wala. Hindi na. Kaya doon ko na-obserbahan. Kaya advice ko sa mga kapwa ko senior. Lalo pag umidad ka ng mga 67, 68. Laki ng pinagbago. Lalo kung wala kang exercise. Nako. Yung mga kaedad ko na hindi marunong mag-exercise, sa bahay lang, upo, kain, tayo. Upo, tulog, kain. Wala. Hindi kagaya ako, kahit pa paano, meron ako exercise eh. At yan ang hindi ko inaalis sa katawan ko. Kasi nga, sa amin ng fighting instructor namin, habang nagkakaedad ka, huwag mong alisin na exercise. Hindi ka nga maniwala, idol, yung instructor namin ha. 79 ang edad niya. Pero yung kaya niyang i-jogging, hindi namin kaya. At yung kaya niyang gawin, hindi namin kaya. Senior yun, 79. Kaya doon ako niniwala na yung exercise, huwag mong alisin. Makaklaro mo pati, at saka pag sagad ka pala sa exercise, yung talagang praktisado ka, pati yung itsura ng mukha niya, hindi mo masasabing senior. Nung una nga, akala ko, edad niya mga 50 plus lang eh. Nung tanungin ko eh, 79 eh. Pero mo, laki ng agwat. Pero yung lakas niya, sa dumbbell nga, yung dumbbell na bumibigat ng 60 pounds na dumbbell. Putang ina. Hindi ko kayang buhatin. Oo, yung mga kabataan nabubuhat yun, pero sa kagaya kong edad, hindi na kaya. Yung mga kasabay kong stuntman na umidad na mga 20 pataas, kaya edad ko na nun, mga 30 na eh. Higit eh. Napulot mo lang to sa lapad. Patang kalalagig lang eh. Eh, samtama siya oh. Ulan kagabi yata. O kahapon. 60 pounds yun. Dumbbell niya na yun. Ayun lang. Tatlong suso ng tigti 10. 10 sa kabila, 10 sa kabila, di 60. 30-30. Yung kabilang side, 30. Yung binog na sinasalpak,
Tatlo nun. 10 pounds. Di 30 yun. Pag sinalpak sa kabila, 30 rin. Pag pinagsabay mo, 60, di ba? Ang bigat. Ang hirap i-ganon. Kaya ko naman, pero hindi yata ako maka-5. Pero siya 10. O isipin mo, yung 10, yung bilang niya na 10, equivalent ko sa 60. Ilan yun? Di ba? Ay habang tumatagal yung gano'n mo, bumibigat. Ganon. Kaya malaki pagkakaiba. Pagka may edad ka na. Pero meron naman mga senior na ultimo pag-iisip, humihina. Nasa isip niya, wala na, hindi ko na kaya, mahina na ako. Meron ganon. Pati isip, humihina. Meron naman, isip lang ang malakas. Kaya ibang mga senior, mayabang eh. Kung makipagsagutan sa mga kabataan, kala mo, kaya pa niya makipagbakbakan eh. O, di ba? Pero, tulak mo lang eh. Pero yung fighting instructor namin, 79 ng edad. Mag-routine kayo nun. Hindi ka pa obra dun. O yun, nagtuturo sa amin sa, routine ng suntukan eh. Kahit suntukin mo ng malakas yun, ibigay mo yung todo ng lakas mo. Pag sinangga niya yung suntok mo, at binigyan ka ng isa, dahil pa yung binigyan ka ng umiidad ng 30. Lakas pa rin. Yung nga, palibasa nga siya, sagad sa exercise, praktisado, tapos sa pagkain, sustentado siya, hindi siya nagpapabaya. Ganun. Kaya, yan, napagkukwento lang naman natin, dahil nga, mula nung mga ilang araw, hindi ako nakakapag-video ng ganito. Ngayon lang ulit. Ito naman, para ibang topic tayo. Iwanan muna natin yung mga napapanahong issue. Paubayan muna natin sa iba nating content creator yon. Ang pag-usapan natin tungkol muna sa kalusugan natin. Si-share ko sa mga kapwa ko senior. Yan ha mga idol ha. Tandaan nyo sa umaga pagising nyo. Pagkatapos mong uminom ng tubig, kung sanay kang uminom ng tubig pagkagising mo, paglipas ng mga 10 minutes o 5 minutes, timpla ka na ng kape, sabayan mo na ng almusal. Huwag mong pababayaan na wala kang almusal sa tuwing umaga. Kasi yan, mararamdaman mo naman sa sarili mo yan eh. Kung dating hindi ka nag-aalmusal, wala ka ibang nararamdaman. Pag senior ka na, mararamdaman mo ng kaibahan ng walang almusal. Paano ha? Salamat ng marami at sinamahan niyo ako sa Maikli Sandali nitong ating kwentuhan. At pansamantala ako magpapaalam. Andito nga pala ako ngayon sa lugar ng Bataan kung saan kami malimit magbakasyon. Dito sa lugar ng mga hipag ko. O nung nakaraang araw pa kami nandito. Hindi nga lang kami makagala dahil mga ilang araw, sunod-sunod, nag-uulan. Pero ngayon, medyo magandang panahon. O yan, medyo sumisikat ang haring araw. Pero hindi natin alam, minsan, mga bandang tanghali, umulan din, sa hapon. Paano ha? Kung abutin kayo ng mga pag-ulan, may pupuntahan kayo, huwag nyo kalimutan magdala ng pananggalang sa ulan. Para kasi, makaiwas sa, dadala ng sakit yan eh. Oo, pagmumulan yan ng sakit. Paano ha? Ito pong muli yung lingkod. Si Boyet, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!